saan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Hi guys, mga kababayan ko. Ito po si DIY KKB Informative. At ipifeature ko po sa inyo ang mga nagawa ni Senator Bongo. Hanggang sa ngayon po, ito pong ipifeature ko sa inyo ay yung kung paano nabuo ang Malasakit Center. So, marami pa pong Pilipino ang medyo hindi pa naunawaan kung ano itong Malasakit Center na to. So, yung iba, lumalapit sa PCSO. Yung iba, ginagamit yung kanilang PhilHealth. Yung iba naman, lumalapit sa ating mga kongresista at saka mga mayors. So, ito pong Malasakit Center ay one-stop shop na. Kumbaga, kung may PhilHealth kayo, magagamit nyo yun doon. Kung meron kayong yung iba-iba nyo pang mga dokumento, like, lalapit kayo sa PCSO. So, dito sa Malasakit Center, one-stop shop na. So, ito po, ipapaliwanag natin sa bidyong ito. Ito po ay nangyari nung 2016, di ba? Nag-eleksyon. Tapos, 2019. So, ito po ang bidyong ito magpapaliwanag sa inyo, guys. So, marami talaga natutulungan itong si Senator Bongo sa mga mamamayang Pilipino. So, kumbaga, makikita natin na malasakit niya sa taong bayan Pilipino. Hindi yung kagaya ng iba. Kasi may comparison ako, guys. Kasi doon ako nananahan doon sa mga politiko na may nagagawa sa bayan. Kaya po, ang advice ko lang sa inyo, at medyo, yun nga, malapit na rin ang eleksyon. So guys, doon tayo sa may nagagawa at hindi yung pangako lang. 'Di ba? So guys, wag na po natin pahabain. Medyo naninermon na ako. Sorry po guys. Pasensya na, pero gusto ko lang i-picture sa inyo ang nagagawa ng Malasakit Center. Eto na po. So guys, kung napadaan ka lang kayo sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative, paki-consider naman pong i-like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So wala muna po tayong travel ngayon at tutok muna po ako sa mga politiko na may nagagawa. Ito po si Senator Lawrence Bongo. Ago, kinikwento ka kay Senator. Senator, 3 years ago, dito sa tapat ng ospital na to, naglanding yung chopper nyo. Dito ba? Sabi ni Senator Bongo. That was 3 years ago, yung presidential election ng 2016. Siyempre, ang Pangulong Rodrigo Duterte. Mayor pa nun, si Mayor Digong. At nga naman, hindi mo akalain, hindi lang pala yung presidente, susunod na Pangulo ang darating nung araw na yon, pati yung susunod na Senador ng Republika ng Pilipinas, si Senator Bongo, kasama na ang ating Pangulo. Nagmo-motorcade tayo nun. Lahat ng makasalubong ng Pangulong Duterte nun, lalo yung mga may dalang bata o buntes, sabi niya, may pag-asa kayo. May pag-asa. Sinalubong siya ng taga Valenzuela ng buong sigla nun. Pero lagi yun na naririnig ko ng motorcade. May pag-asa yan. Tinuturo niya yung anak niya. And true enough, nandito tayo ngayong umagang ito. Ang Malasakit Center ay bunga ng isang pangako at pag-asa para sa ating mga Valenzuelano
na ang Pangulo kasama ng ating senador at ng kanyang buong gabinete ay kaisa ng Valenzuela. Nag-umpisa po ito Malasakit Center. Nung mayor pa po siya ng Davao City, doon ko po nakita na ang hirap talaga magkasakit. Alam ni Mayor yan, maraming lumalapit sa Davao City dahil siyempre malaking syudad. May mga taga-Bukid noon, taga-Surigao na wala pong pambayad sa ospital. Nung lalapit sila, ang sasabihin ng COA, bawal daw gamitin yung pera ng Davao City sa mga hindi taga-Davao. So alam mo, nakita ko talaga yung puso ni Mayor Duterte that time. Sabi niya sa akin, Bong, kung hindi man lang ako makatulong sa kapwa ko Pilipino, para sa akin Pilipino rin yan, hindi na ako upo dito sa City Hall. So sabi niya, hanapan mo ng paraan, bahala ka kung saan mo kunin yung pambayad niya. Nung nanalo po si Mayor, sabi ko, ano kayong pwedeng programa na pwede natin gawin na huwag natin pahirapan ang ating mga kababayan. So ito po, naisipan ko itong Malasakit Center. It's a one-stop shop po. Nandiyan na po yung PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Maglalaan po ng pondo ang Office of the President. Ng pondo para sa pasyente ng Valenzuela City Emergency Hospital. Ito lang po ay hindi lang po tiga Valenzuelano makikinabang, pati po neighboring town at po ang buong sambayanan. Pwede po sa ating ospital. Madali magpatayo ng ospital, madali mag-expand ng ospital. Pero ang pinaka-problema pa rin kung paano babayaran yung bill ng mga pasyente. At dahil sa Malasakit Center ni Senator Bongo, ngayon magiging mas accessible palalo at magiging mas kakayanin ng mga mamamayan ng Valenzuela City na mabayaran yung kanilang mga gastusin pag nagkakasakit sila. Na itong konsepto o ideya ng Malasakit Center ay nagbunga. Ito ay nag-umpisa at nagbunga dahil po kay Senator Bongo. So maraming salamat, Senator Bongo. Kaya ho, darating ang panahon siguro, ako po'y natutuwa na ang aking mga kababayan ay lalabas po sa Valenzuela Emergency na zero billing. Wala na pong babayaran. Imagine guys, Malasakit Center. Dadami Zero pa po billing. yung mga one-stop shop natin sa buong bansa. At ako naman po bilang committee chair ng health sa Senado, sisiguraduhin ko po nakatutok po kami sa kapakanan ng sa kalusugan ng bawat Pilipino at sisiguraduhin ko rin po. Kaya gusto kong silipin, tingnan ng mabuti kung yung bawat pera ng gobyerno up to the last centavo po ay gagamitin po sa pangkalusugan at gagamitin po sa tama po. Babalik po sa inyo ang pera ninyo. Even na malakas pong ulan, matraffic, baha, ay siya po ay ginawa ng paraan at makarating po sa syudad ng Valenzuela. Malaking bagay po si Senador Bongo, malaking tulong po para sa amin kung may mga sakit. Yan, isa na ako doon. Gaya nito, hospital, pumunta, malakas ang Na ulan. magpapatunay. Napakalaking bagay po. Kahit na bumabagyo, ibig ko po sabihin, kahit na bumabagyo, napaka-bait niya para tingnan yung mga taong mga pasyenteng mga may sakit. Yun nga ang kagandahan kasi kahit may bagyo tayo, nandirito sila at handang tumulong sa mga taong bayan. Isa po ako sa mga natulungan ng Malasakit Center guys. Ako po ang buhay na patotoo. Magsiservisyo kami hanggang sa dulo ng aming mga termino. Dahil para po sa amin ni Pangulong Duterte, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo lang. Yan po. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. So guys, natunghayan nyo na po ang pinicture ko si Senator Bongo na maraming nagawa sa ating mamamayang Pilipino. Imagine niyo
ilang taon pa lang siya, more than 3 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan bilang isang senador. Meron pa siyang nalalabing 2 taon or 3 taon pa sa kanyang panunungkulan bilang isang senador. At marami na siya natulungan. Since 2019 guys, naitatag niya na itong Malasakit Center at pinatibay pa niya ang batas para dito sa Malasakit Center. So marami po siya natutulungan guys, including me. Ako po natulungan po ng taong yan. Nung ako'y atakihin sa puso, noong pang 2020. So, natulungan niya talaga ako ng lubos-lubos tungkol dyan sa mga bill sa ospital, sa Philippine Heart Center. Napakagaling po. At next ko po yan, i-feature ko po sa inyo kung ano yung mga requirements ng Malasakit Center, kung paano kayo makakakuha ng tulong. At paglabas nyo ng ospital, 0 na yung babayaran nyo. May sukli pa kayo na guarantee letter. So, yun guys. Talagang malaking tulong to sa mga nangangailangan ng tulong. Lalo na yung mga may sakit. So, yun lang muna po guys. So, laging sinasabi ni DIY KKB Informative. Keep safe, God bless, and you have a great day. Subscribe na kayo guys. Isusunod ko po yung mga requirements ni Malasakit Center. Kung paano kayo makakakuha ng 0 ang babayaran paglabas nyo ng ospital. Thank you po guys. Subscribe na kayo. Susunod ko na po yung topic kong yun. La-live ko po yun guys. So maraming salamat po. Thank you sa aking mga subscriber at ang aking mga viewers. Subscribe na kayo. Thank you. Bye for now. Shukran.